So kita nyo sa thumbnail na magbe-build tayo ng PC? Ang kailangan natin sa pag-build ng PC ay una ang CPU, ito ang pinakautak ng ating system. Pangalawa ang RAM, ito naman ang pinaka-memory ng utak o CPU dito, nakadepende ang pag-multitask sa PC. Pangatlo ang storage, ito naman ang pinakalagayan ng files at games. Panglima ang motherboard, ito naman ang pinakalagayan ng CPU, RAM at storage. Pang-anim PSU, ito naman ang pinakapuso ng system natin kung saan nagbibigay ito ng dugo o kuryente sa lahat ng parts ng PC natin. Pang-pito PC case, ito naman pinakalagayan ng PC. Pang-walo PC fan, ito naman parang electric fan. So for today's video guys, mabibuild tayo ng 20k PC build. Bibuild na natin to sa Shopee. Ayun. So wala nang patumpik-tumpik pa. Montage na. Boy, looking hot, hot, boy, looking at me hot, boy, looking hot, hot, boy, looking at me hot, boy, looking hot, hot, boy, hot. Да ты крут, hot, oh, I look good, wow, oh, улыбнись, на фото не тупи, ой, чё там, да ты крут, hot, oh, I look good, wow, oh, улыбнись, на фото не тупи, ой, чё там, ты хотел шанс, но его там, чё там, ты хотел шанс, какой план, ну скажи, чё там. Angas no, actually pwede nyo to mabuild less than 20k. Nabuild ko lang to kasi gusto kong quality, tsaka future proof siya. Ang mga parts naman nito ay, una ang CPU nito ay Ryzen 5 5600G. Napili ko ito dahil una budget pa rin tayo, hahaha. Pangalawa, may built-in graphics na ito so hindi na natin bumili ng GPU agad. At isa pa dahil wala pa tayong graphics card, tipid ito sa kuryente. Yehey! Kung mayaman ka naman pwedeng mag-add ka ng 2K para sa 5700G Ryzen 7 na CPU para pwede ka pa rin mag-upgrade along the way. Pero kung ang gusto mo, kung wala ng upgrade bigatan agad, wag na kayo kumuha ng may APU ang CPU. Malalaman mo na may APU ang Proche mo if may gay ang dulo nito. Then bumili ka na agad ng graphics card. By B550M DS3H AM4 motherboard. Nabili ko siya sa DynaQuest PC. Yung CPU nabili ko sa EasyPC. Ilagay ko na lang yung link. Tapos sa motherboard, nabili ko ito ng 5,250. Di ko rin alam eh. Yung pagkabili ko na ito, biglang bumaba yung presyo. Naging 5,000 na lang. Pero okay na yun. 250 lang naman din. Tapos sa RAM na nabili ko, dalawang 8GB, bali 16GB siya na 3600 MHz. 2,230. Dalawa na yun. Nabili. Pwede kayo sa mas mura dito sa gusto nyo murahin, tipirin. Dito sa motherboard. Kasi dito, pwede kang pumili na B450, DS3H pa rin, o kaya B450 na MK, ay B450K pala. Dalawa lang yung RAM slot niya, kaya mas mura, pero mas matibay pa rin katulad ng B550. Pero kung tipid talaga kayo, meron namang hindi ganun ka tibay yung A320. Kaso recommend ko na lang mag B450K na kayo kasi nagdagdag lang kayo ng 500, matibay na. Madalas kasi yung pag na-overuse, nagsha-shorted, madalas kasiraan. Ay mahirap ayusin. Pero kapag RAM lang nasira, madali lang palitan. Malalaman mo agad. Pero pag nasira yung motherboard mo, yung RAM slot, sira pala. Alam mo yung RAM mo, sira na, bumili ka pang bago. Diba? So yun. Pero, yan, mamili kayo sa tatlo. B450, B550, tsaka B450MK. Or K lang ba yun? Yung B550 tsaka B450 may RGB. Meaning, napapalitan mo yung kulay ng fan. Mamaya papakita ko. Pero sa A320 ata wala. B450 meron. Di ko alam kung meron sa B450MK. Then, meron ako nabili dito eh. Nag-iba na yung price. Nabili ko siya ng
Saan ba yan? Nabili ko siya na yung Kingston, NVMe 2. 500 gig. M.2. Yung M.2 yung maliit na SSD na nakarekta na sa motherboard. Mas mabilis kasi yun eh. Nabili ko lang siya sa PC Works o PC War X. Di ko alam paano basahin ito. Nabili ko siya sa 1,527 with protection. Pero nabili ko siya sa price na 1,450. Tipid na ito. Tapos nung binili ko to, may kasama talagang resibo. Para kapag gusto mo i-warranty. Doon pa yung resibo sa akin sa box eh. Nilagay ko lang sa box ng motherboard. Pwede mo ibalik kapag may problema sa kanila. Then, meron na tayong RAM. PSU. Yung PSU ko nabili ko rin sa DynaQuest. Magkano ba nabili yun? Pero ang nabili ko, Cougar. Kasi ang gusto ko talaga is yung, CV ba yun? PSU. Cougar. Yan, 1,950 nabili ko siya sa, DynaQuest. Nawala lang sila stock yung, yung CV ba yun? Maganda rin yun eh. Pero, ito kasi, trusted tong Cougar. Pero pwede kayong mag-generic, like yung mga, alam nyo na yun. Kasi wala pa naman tayong graphics card. Pero kung maglalagay kayo ng graphics card, mapapait ka ng PSU along the way. Bali, nilagay ko lang dito is 500 watts. May mga 500 watts pa rin naman na, na graphics card. Pero, pag nasira kasi ang PSU, pwede kasi masira rin kasi yung motherboard. Kaya, di ko na tinipid. Kaya sabi ng mga iba, diba? Tipirin mo na lahat, wag na yung wag lang yung PSU. Pwede kayong mag-adjust sa motherboard. O kaya dito sa NVMe 2. Pwede kayong gumamit ng SSD tas HDD, mas mura yun. Tapos sa RAM, pwede kayong gumamit lang muna ng 8 gig. Along the way, mag-upgrade kayo. Tapos, yung 4 major, yung mga, apat ba? Tama. 5 pala. 5 major parts niya. Andam na yun. So, di ko na-videohan yung pagbuo ng PC. Kasi, unang dumating is yung motherboard. Sunod, yung magkakasabay yung motherboard tsaka RAM. Tapos, magkakasabay yung CPU. Tsaka, yung memory. Tsaka yung, PSU. Yung PSU nabili ko rin sa DynaQuest. Memory, PC Works, EasyPC na lahat. Tapos yung case, mamaya. Kahit ang ganda ng case na ito eh. Ay, nakita nyo na pala sa montage. Ayun, bakit hindi ko siya na-videoan? Na-videoan ko naman siya, papakita ko. Sakit na. Pero sa stressful kasi kapag online, di ba? Kailangan mo i-testing agad, videoan mo. So, ang una kong ginawa, kasi kapag nagtitesting ng computer, basta nakasaksak yung PSU sa motherboard, yung CPU fan niya, tsaka yung RAM, kahit walang memory, kahit wala yung M.2 o HDD, magbuboot yan dapat. Basta i-short mo lang yung i-short mo lang dun yung sa may motherboard, yung sa may switch. Magtuturo dapat ako eh. Kaso yun, na-stress ako nung... Kasi akala ko sira at hindi siya nagbo-boot talaga. So, yan. Sabi nung bebe ko, tsaka nanay ko, wait mo muna, hindi pa naman dumadating lahat eh. Sabi ko, hindi, kailangan ibalik to. Check up ko na itong motherboard dito sa pa-check up. Akala ko sira yung motherboard kasi hindi nagbo-boot eh. Ginamit ako na rin nung yung switch. Yung sa PC case. Hindi pa kasi dumating yung PC case eh. Ginamit ko muna yung lumang PC case. Yung switch nun. Para mag-on. Tapos, noong una, nakalimutan ko, hindi pala naka-on yung power supply. May switch pala. Wait, di ba? Minsan kasi walang switch yung power supply. Nasanay ako. Stressful. Tapos, talaga mag-on, nakabukas na. Diniin ako na yung mga RAM. Nilisan ko. Ayaw talaga.
Gumana siya. Nung binuo ko na talaga sila lahat, nilagay ko yung CPU, yung RAM, yung memory, sinalpa ko na sa case, lagay ko na yung power supply, sinaksa ko na yung power supply, lahat, diniinan ko. Nag-cable management na nga ako kahit alam ko hindi bubukas para lang masabi lang na siya. Sana gumana. Then, eventually, kinalag ko siya. Nag-on siya, nung buo na talaga. Ayun, sabi ko, kakalasing ko ba ito para sa video ulit. Stressful ako nun Kala ko hindi gagana siya. Kasi first time ko mag-build din sa Shopee. Trusted naman yung mga nabilan natin. May mga store talaga yung mga nabilan natin. PC Works, DynaQuest, recommended. PC Works, Easy PC, DynaQuest. Tapos meron pa isa Mr. Shopman. Is parang legit talaga siya. Hindi naman yung review. Kaso at that time, mas mura yung Easy PC kasi nag-sale siya nun. Pero sa Mr. Shopman, may makikita kang bundle. Tandaan nyo na lang. Tatandaan nyo. Kapag tatandaan nyo lang is lagi, kapag bibili na ng graphics card, wag lang yung bibili ng CPU na may APU. Paano ba malalaman kapag may APU? Sa Ryzen, madali lang sa Ryzen, makikita ko may APU siya. Kapag may G yung dulo, Ryzen 5 5600G, 5450G, 3200G, lahat na may G yun, may graphics card na yun. So, maglalagay graphics card, useless na yung APU, kaysa bumili ka na ng walang G. Mas mataas ang walang G kaysa may G. Mas mataas siya. Pero sa walang G, kailangan mo talaga ng dedicated na graphics card. Di ba? Mas malakas yung CPU cores niya. Yung speed niya, overclock yung power niya. Mas mabilis kaysa sa may G. Guys, pwede sa pag-upgrade pala, kung pares kayo ng bibuild na sa akin. So, may pera kayo, parang pera niya 22K. Pwede kayong gumamit ng 5700G. Same pa rin yung motherboard. Gumagana yung 5700G sa motherboard na B550. Then, ano pa ba? Yun lang. Binuild ko siya. Ang ganda ng case na ito. Papakita pala yung Yun yung papalit siya ng ilaw. May tatlo pala akong fan. Yung fan pala tatlo. Hindi ko na ano bang pangalan na ito? Kalimutan ko. Ayun lang. Check ko. Sa Lazada ako sinabili na yung may isa hindi na sa Shopee. Kasi wait. Ay shit, nahugot. The Bluetooth device is ready to pair. Luluto pa lang. I love you. So, yan. Nahugot ko yung The saksa Bluetooth device is connected successfully. Ang tatak na ang PC fan nito si YGT. Alam ko di ako mabot dito ng 500 or saktong 500. Hanapin ko. I-edit ko na lang yung video. Nag-iingay na sila. Di ba ang busy na mag-iingay pag wala ng internet? May mawawala dyan. Sorry po. Pakita ko lang kung ano yung sinasabi kong nakakontrol yung